never gets old. I say it every week. It truly never gets old. I love that intro. I love this show. And I love every one of you who's watching right now. Welcome to Kwentong Barber. This is the show where we talk about love, life, and everything in between. And this next guest that we'll have for this episode, I honestly never ever thought ever I get to talk to her one-on-one. So I'm really, really excited for today. We'll be talking to the third generation center of MNL48. Pero sa ngayon, guys, ang daming MN loves that are here watching. So I want to encourage you, if you have a question for your idol, for this amazing, talented woman that you all idolize, please send in your questions. Gusto namin makita yung mga tanong nyo. Tatanungin namin later in the episode. We'll be taking certain questions. So don't forget to keep on sending your thoughts, your questions, and of course, baka naman, mga Yamashita Gold. I'm just kidding. Anything. But most of all, we want to hear all of your thoughts and all of your love. So in store today, we have a lot. Pero for, let's say, for the whole year or for the coming months, we have a big thing for all of you guys, the single. If you're ready and single and ready to mingle, don't forget that this is the show for you. Not Kwentong Barber, but I'm talking about mix and match. So this is the show where you can find your one. It's simple as that. So of course, just create your 1-minute Kumu clips introducing yourself. Tell us why you're a single. Medyo mahirap yung tanong yun. Describe your perfect match, and of course, why you think you are ready for love. So, upload it to your Kumu account, and don't forget to use the hashtag mix and match. Eto guys, it's spelled very specifically, mix and match. Ganyan. Okay. But with that being said, we want to say a big thank you to everyone watching right now. And with that being said, we can get on to the most... I think I've been excited. I was excited last week when I got to talk to Miss Regine. Before that, Darren, but it's a whole another level of excitement because I've never been able to talk to her by herself. So, eto na, it's an exciting episode because of that, and I'm truly excited to do that. We'll finally be able to get to know more about her as a person, her as an artist, her as a performer, and of course, how it is being the new center of MNL48. Here she is right now. Everyone give it a 4. MNL48, Abby. Ayan. Hello po. Hi, Abby. Hi po. Teka lang, parang underdressed ako Underdressed ako. Yeah, suot ko ang TV fake ko, at corona ng MNL. Oo, masyadong maliit yung TV ko. Ang laki ba ng background? Yes, Parang, hello po. I love the way you're looking at, yes, of course, say hello to everyone. Yes po, to all the viewers. Hello po, good evening. And ang tawag namin sa MN Loves pag sa Kumu Loves. Kumu Loves. Kumu Loves. And hello po sa MN Loves. Hello. Hello, and hello to you, Abby. Katulad yung sinabi ko sa briefing. At kanina lang sa start ng episode, I'm really, really excited to get to know you. Thank Kasi, you. contrary to popular the belief, guys, kahit maraming members ng MNL48, tao rin sila. Hindi sila robot, hindi lang sila performer. I know they're all wearing the same clothes sa mga performances. They're all doing the same moves, but they have their own individual stories. So, yun, don't forget to keep on sending your questions for Abby. Pero Abby, kumusta? Alam ko nag-usap tayo already last Sunday, but this is a different thing. This is a different environment, and we really want to know, kumusta ka? Kumusta ang pagiging center? Yes po, pagiging center, of course po, unang-una masaya po kasi ang laki po ng opportunity binibigay ng Kumu para maipakilala pa po namin ang sarili namin, of course, yung MNL48. And bilang center girl po ngayon, sobrang masaya po ako na ang laki na ng engagement ng MNL48, lalo na sa mga tao na mas, dati kasi pag tinatanong sino ang MNL48, ngayon, nagkakaroon na ng interest yung mga tao about MNL48. That's why I'm very thankful po sa lahat ng mga taong tumutulong and sumusuporta sa MNL48. Sorry, I'm looking at the live right now kasi ang daming nagko-comment already. Yes po. Pero totoo yun. Before, naalala ko, 2017, I think it was. Nag-start ang audition is 2016 And then, naging member 2017. So until now, I remember seeing yung auditions or yung whole process na yan sa Showtime, and seeing this now. Sobrang laking experience. Kasi grabe po yun eh.
sa mga hindi po nakakaalam, yung MNL48 po is nagkaroon ng audition sa official, sa online lang, online audition. And sa mga nag-audition, 5,000 girls po yon. Then 5,000 girls down to top 200, which is yun po yung pinalabas na sa Showtime. So, And yeah, sobrang blessed. after 3 generations, si Yeah. Abby ang pangatlong center ng MNL48. Actually, for everyone who doesn't know, which is konti lang, but let's humor me, Abby. Para sa lahat ng hindi pa nakakaalam, ano yung ibig sabihin ng center? What does Okay. what does it mean? Okay, so explain ko po. So, sa MNL48, meron pong tinatawag na undergirls, next girls, Kami-7, Sanbatsu, Kami-7, and Center Girl. So, sa Center Girl na yun, siya yung pinaka-main girl ng grupo. And we have Kami-7, the frontliner ng grupo. Then, Sanbatsu, yung Sanbatsu po ang gumagawa ng single song ng MNL48. So, every single po merong Senbatsu. At yung Senbatsu na yun, iba't ibang member din po. So, sa Undergirls, nagkakaroon din po ng side B, which is yung another single din ng MNL48. Okay. Yes po. And the next girls, and of course, we have also trainees. So, ang trainees po is Ken Kyusei, ang tawag namin doon. Yeah, so bilang ako po, center girl, ako po yung culture po kasi sa AKB48, yun ang tinatawag na face of the MNL48 po. Yun So, po. wait, teka lang. I'm sure narinig mo yung sarili mo ngayon na ikaw yung face ng MNL48. So, hanggang ngayon, nag-sink in na ba? Syempre, you're wearing that crown with such Yes po. authority already. So, kumusta? Nung nararamdaman ko po, hindi po nagsisink in sa akin ako ang face of the MNL48. Alam niyo po bakit? Sa buong 3 taon, parang tropa, bakit? Bakit? Pero hindi, sa totoo lang po, ang nangyari kasi sa 3 taon na yun, nag-sink in po sa akin na walang face of the MNL dito, walang ganito. Lahat kami dito sa MNL48, lahat kami mukha ng MNL48. Kasi kung wala yung isa, wala din kami eh. Yun po yung tumatatak sa akin. So, bilang center girl, I know na center ako, pero hindi ko po talaga pinapasok sa utak ko na ako yung one, ako yung ganito. Kasi lahat kami dito one, lahat kami may iba't ibang talent, lahat kami dito unique. So, yes, totoo yun. Pero may saying, I remember this sa mga history books nung nasa Germany pa ako. May sayings in English, heavy is the head that wears the crown. So, parang when you wear the crown, pag suot mo yung corona, parang marami kang responsibility. Parang ikaw yung leader. So, Abby, pag-usapan natin in more detail later on. Okay, pero yes. dahil hindi lang ikaw yung center girl, you're not just in the center sa mga performances, pero in many ways, parang ikaw yung leader. We have also captain eh. May tinatawag kaming captain eh. Okay. So sa captain na yon, siya yung parang leader din ng MNL48. And the center is the face, face of the MNL48. So yung captain kasi, siya yung sinusunod ng mga member when it comes to decision. Yes po. So, okay. Yes. And our captain is MNL48 Alice. So 3 years na po siyang captain ng MNL48. I'm learning a lot of good things. Yes. Parang it's good that I get to understand all of this as well. Pero, and yan. Go ahead. Kaya parang, in-explain ko to kasi ito yung pinagkaiba namin sa ibang grupo. Which is lahat ng grupo magagaling, lahat dumaan sa training. And kaming MNL48, nagsimula kami sa wala. As in, raw talaga eh. Hindi, ako, lalo na po ako, aminado ko, hindi talaga ako kumakanta dati. As in, pagkakanta ko, nanginginig na ako, mic pa lang ahawakan ko. Mic pa lang ahawakan ko, nagtitiri-eye na ako, kasi natatakot ako eh. Yun po yung sinasabi ko na nagsimula kami sa wala talaga. Kaya sobrang saya na ngayon. Nakita mo na nag-improve lahat ng girls, especially sa talent, sa pagdating sa interaction, and of course, yung set of mind ba? Dati laging competition, ngayon ang grupo ng MNL48 is all about love. That's what, the mindset, it's all about love na talaga. Grabe. Kasi ang dami nyo, kaya syempre, of course, there must have been, ngayon ko lang na-realize, syempre may certain level ng competition. Yeah. Pero ngayon, as you said, halata rin sa galawan nyo, lalo na, of course, when we get to see you all together na
parang sisters na kayo. Para Para magkapatid talagang lang. magkakapatid. Kasi po nag-stay po kami for almost 2 years and a half sa isang bahay lang. So Wow. yung para Wait, lahat? kami 48? lahat po, Lahat? lahat talaga po. Wow. So yung commitment, yung love sa isa't isa, andun na talaga, hindi na mawawala eh. Kaya sobrang nakakalungkot minsan pag may aalis sa grupo. Pag Pero may syempre, gagraduate? tanggap Or, namin, yes, gagraduate, yun po yung term. So, yung pag may gagraduate sa grupo, masakit eh. Pero kailangan tanggapin kasi lahat naman din may soul life, Mhm. di ba? Well, of course. sobrang thankful naman kasi kahit pa paano na naging masaya, nakilala ko yung mga kapatid ko na yun. Which is kapatid talaga ang tawag namin eh. Of Yun course, family, kapatid. Pero balikan natin 'yon. So lahat kayo 48 na sa isang bahay. Paano 'yon? Ilan ba kayo sa isang room? Lahat sa isang Okay room? po. Before po kasi sa meron po kaming 5 5 unit. Mm. So sa Okay. 5 unit na po, the first unit po is kami 7. Second is Senbatsu. Next is next girl unit. And Okay. last, not last. Yung pang-apat po is undergirl unit. And yung last po is for trainees unit, Kenkyu-sate unit. So, kahit magkakaiba kami ng unit, minsan nasa isang unit pa rin kami, nagkakasama-sama manonood, kumakain. So, yun po yung nakakatuwa na nakakamiss din, lalo na ngayong pandemic. Kasi ngayon, nasa Of sari-sarili course. ng bahay eh. Kaya, yun po yung nangyari nung magkakasama kami. Iba-iba unit, pero para siyang compound, ano ba? Sa isang Oo. compound po kami. Pag lalabas ka ng pinto, sila pa rin makikita mo. Nakaupo sa gilid, nakaganyan. Yun po. So, Abby, I love hearing that. Salamat sa pag-share. Pero binanggit mo din kanina na nagsimula ka sa wala. Opo. So bago yung corona, bago yung MNL48, parang paano nag-start? Paano nag-start na binanggit mo na natatakot ka dati? Tapos Okay po. ngayon, ikaw yung center girl. Paano nag-start yung journey mo as an artist? Katulad po ng lahat ng idols, lahat ng group, dumaan po sa training and audition. Mhm. So, ako po dati talagang takot ako eh. Hanggang sa nagkaroon kami ng araw-araw na training. Dumating sa point na hanggang Sunday training po kami. 2 years po yung Wow. training namin. Hanggang ngayon, nagtitraining pa rin po kami. Pero virtual muna kasi pandemic. Pero bago Siyempre. mangyari ang pandemic, araw-araw po talaga ang training namin. Kasama yung mga coaches namin. So, meron po kaming iba't ibang klase ng training. Meron po kaming dance training. Meron kaming tawag dito, personality development training. Meron din kaming voice training, meron kaming modeling training, meron kaming acting Wow. training, and of course, meron po kaming public speaking training din po, which is part din siya ng personality development training. Yan po. So, unti-unti po, natuto po kami kung paano i-improve yung sarili namin katulad sa tulong po ng mga coaches namin. Kaya sobrang thankful po ako. Lagi ko po talagang pinapasalamatan. Sobrang thankful kasi kung hindi dahil sa inyo, wala ako dito, wala kami dito. Talagang binuo po nila. Nilabas kami sa shell eh. Para kaming mga yung seafood na nasa loob ng shell. Oyster? Matawag doon. Yung mga oyster? Oo, na unti-unti binubuksan para mag-grow. Alam niyo po yun. And then, Opo. yun, parang mag-grow na, okay, ilabas mo na kung sino ka kasi this time, yung ginagawa mo para sa sarili mo at para sa ibang tao. Kasi ano ba yung goal mo? To make other people happy. So kung hindi ka happy, diba, paano mo mapapasaya Gagawin ibang mo? tao? Oo. Yes. Totoo. So, now you're here. Pero gusto ko talaga malaman, saan nag-spark yung passion mo? Kasi syempre, kailangan ng drive bago mag-audition, kailangan ng motivation bago mag-audition. So, parang ang gusto ko tanongin is, sino ka bago ang nag-MNL48? Okay po. Bata po, sobrang simpleng tao ko lang. Estudyante lang ako. And then, minsan po, nag-start ako ng modeling, 12 years old po. So, Oh, wow. mahilig po akong mag-modeling kasi sobrang supportive ng mama ko tsaka ng papa ko. So, pag gusto ko rampa-rampa, kikay, bata lang, ganun. Hanggang sa pinagpatuloy ko po yung career ko sa modeling. Then, dati po akong dentistry student. Hanggang sa pumasok pa ako sa MNL48, I decided na pakawalan lahat ng dati kong buhay. Nakakaiyak!
Ay, nako. Oh, may luha pa. Kasi sobrang hard work talaga yung ginawa ko dito, tsaka sacrifices. Like, magpa-practical na ako sa dentistry noon. Then I stopped Yeah. for MNO 48. And napalayo ako sa family ko for 2 years for training. Sorry, medyo emotional. Pero, No, of course. Go ahead. naalala ko lang lahat ng mga pinagdaanan ko. Like, dumating sa point na 1 week ako nag-isip na itutuloy ko ba to? Kasi pangarap ko rin dati maging dentista. So, sabi ko, sige, gagrab ko yung opportunity na to kasi minsan lang to dumating. And hindi naman po ako nagsisi. Tama yung naging decision ko rin. It's just, kaya ko naman ipagpatuloy yung pag-aaral ko anytime. And then, tama yung naging decision ko kasi dumami yung kapatid ko. Yun. Oh, wow. Wala, honestly, Abby, medyo nagulat ako ngayon. Pero I'm really, really happy na you have the chance to share. Kasi ramdam ko na may pressure talaga. Hindi lang sa pagiging center girl. Pinakita mo ngayon lang na, actually ngayon ko lang nalaman na parang you have that weight that you're carrying. Kasi lagi po kaming, like, pag mga interviews, laging MNO 48, like, yung, hindi na pag-usapan yung personal, like, yung dating ikaw. Kasi, nakakatakot minsan i-open, kasi hindi naman pwedeng laging interview, lagi kang iiyak, di ba? Oo, totoo. Nakakatakot naman i-open. So, minsan, pag mag-i-interview ng ganun, dapat tatag ng loob talaga eh. Sorry, bumigay ako ngayon. Kasi, naalala ko lahat ng hirap na napagdaanan ko bago kumarating tong position ko ngayon. Yun po. Pero, yun ang pinakamaganda na pwede mong i-share. Of course, you're a very talented woman. You're a very beautiful woman. Pero, you also have a heart. At yun na lang kailangan makita ng marami. Hindi lang yung mga MN loves, pati yung mga casual viewers na lahat ng mga prim and proper artists may pinagdaanan, may pinagdadaanan, and there's something else that they'll experience in the future. So, coming from this, Abby, ano yung one thing that you learned about yourself tungkol sa sarili mo pagkatapos ng pagkatapos ng training to become a member of the group? Ang natutunan ko po sa sarili ko is maging passionate sa lahat ng ginagawa. Kasi po, pag hindi mo nilagyan ng passion yung ginagawa mo, walang mangyayari eh. Lagi dati parang okay, gusto mo isang bagay, pero desidido ka ba? Kasi may mga bagay tayong minsan sa buhay, gusto mong gawin to, pero desidido ka ba talaga o kailangan mo lang gawin? Etong natutunan ko dito, passionate talaga, desidido ako at gusto ko to dahil nasa puso ko yung ginagawa ko. So, grabe, sobrang laki ng tulong talaga ng MNO 48 sa akin para mas mahalin ko yung sarili ko. Sobra po. Oh, wow. Grabe. Masyadong akong natutuwa ngayon. Nag-lag ba ako? Hindi, you're okay. You're doing well. Okay naman. Medyo pixelated pero okay lang. Kita pa rin namin ang iyong ganda. Pero we have to say, we are a big thank you to everyone who's been sending their comments as well. At yung mga gifts nila from Sarang Hey Mayward, from Hey Beds, from Ella 143, Yazin Bevi 48027, EGV Legends member Salvim Aypusa. Ganda ng mga names Thank you so much for all of your virtual gifts, and I'm sure Abby appreciates it just as much as me. Pero ayun, Abby, sa mga past exclusive interviews nyo, binanggit mo na training for MNL 48 is no joke, and you talked about it already, mga iba't ibang courses. Pero ngayon may pandemic, nagbago ang lahat. Nagbago yung mga performances at yung training. So sa specifically talking about yung training sessions, paano yun? Paano nagwo-work yun? I think medyo may delay si Abby. Yung dati po? Or yung... Oh, may delay. Medyo may delay. But that's okay. Abby, ayun. Okay, Abby, can you hear me? Just double checking. Okay na po? Yeah. Okay na, Abby. Okay. So yung training po pag-usapan natin, sorry, naglag kanina. Ngayon po ba or yung dati? Yung ngayon.
kumusta na yung Okay. training ngayon na may pandemic? Ito po. So, before po talaga, nung dating quarantine talaga, hanggang ngayon quarantine pa rin tayo, yung talagang bawal pa lumabas, virtual lang po talaga kami. As in, ang hirap nun, di ba? Magte-training ka Oo. virtual, may isa-send na video, kailangan mo sayawin to, then magkakaroon ng schedule, ipapakita mo kung tama ba yung step mo. Which is, mas mas mahirap. Kasi minsan may Wow. times na naglalag yung internet. Kunwari, ganito yung step mo, naglag, mamaya mo Parang, nag-iba, di ba? Oo, di ba? oo. So, mas mahirap siya. Pero, ngayon po kasi, every training namin, every schedule, maganda kasi dahil I'm sure na sobrang safe kami. Kasi bago kami magsama-sama, dumadaan kami sa swab test. Which is very safe talaga. Kaya, ngayon, kahit paano nakapag-training na po kami ng magkakasama. Yun ang nakakatuwa. Kahit pandemic, nagagawa ng paraan. Wait, so, Abby, tuwing training, may swab test? Every week po. Every week? Oh my Opo. gosh. So, teka lang. So, parang lock-in training or parang for one day lang? Gano'ng katagal ba yung training? Lock-in training po. Meron, minsan tumatagal po ng 3 days, 1 week. Okay. Yes po, 2 days. Depende po kasi kung gaano kahaba yung kailangan aralin eh. Minsan isang song lang, minsan 3 song lang. Eh kami pong MNL48, hindi lang porket yun yung kanta namin, yun lang yung ititrain namin. Nagtitrain din po kami ng iba't ibang sayaw. Na para pag dumating sa point na kailangan mo tong i-perform mo dahil alam mo na yung step at saka yung kanta. So Kaya parang laging brush up lang. Yes po, opo. Yun po. Wow. Grabe pala yung training, no? Kasi minsan, para lang sa mga non-casual viewers, minsan sa ASAP, 1 day lang. 3 hours lang, 2 hours lang yung training. So, grabe talaga yung training ng MNL48. There's really a lot of passion there. So, Abby, ikaw yung simula pa lang ng MNL48, nandun ka, first generation pa lang. I remember, correct mo ako kung mali ako, pero first generation, second place ka, second ranking sa general election. Tapos, second generation, third place. Ngayon, first place ka na. So, congratulations on that. Po, Pero, sobrang blessed kasi alam niyo po yun, hindi tumigil yung mga taong sumusuporta sa akin hanggat hindi ko ma-reach yung top. Thank you kasi pinaramdam niyo sa akin na worth it ako, ganon. kita naman yung heart mo. And of course, I'm sure that's why they love you so much and they support you. Pero, ang tanong ko, paano nag-evolve yung grupo over time? Binanggit mo kanina yung nag-iba yung mindset, nag-iba yung skills. Pero, as a team, as a group, paano nag-evolve? As a team and as a group, I think mas nag-matured ang grupo. Mas dumating sa point na naging mas professional sa lahat ng bagay at mas naging wise mag-isip. Before po kasi parang lagi kaming may takot eh. Every movement namin natatakot kaming ma-judge. Kasi, I will explain, okay? Different culture po kasi. So, ang MNL48 is from AKB48. Sister group po namin ng AKB48, which is J-pop po. So, dumating sa point na, aminado pa ako na natakot kami, na baka ma-judge kami. And then now, ngayon habang tumatagal, mas naging wise kami, mas naging matured kami kasi naramdaman namin na, grabe, minamahal na kami ng Pilipinas eh. Na-appreciate na kami ng Pilipinas na-appreciate na yung different culture na meron ng MNL48, which is kahit iba yung pinanggalingang culture ng MNL48, para ba yung rules, yung ganon, meron pa rin tatak ng Pilipinas. Kasi Pilipino pa rin yung kanta namin. Kaya sobrang proud kami kasi dinadala po namin pa rin yung name ng Philippines sa ibang bansa. Yes po. And I kailangan ko sabihin, as a casual supporter and fan ng MNL48, parang naiintindihan ko, I'm sure may mga parts na we're judged by other countries kasi may mga groups din sila. Diba? Parang there's from Jakarta as well, may mga iba't iba. So, we have to say, tarang we're proud of all of you because dati, sila nag-set ng standard. Ngayon, kayo na, MNL48 are the ones showing or setting the bar for yung iba't ibang countries. Thank you po. With that being said, hindi kami mapapagod na dalhin tong grupong to tsaka yung Philippines sa ibang bansa kasi sobrang talented ng mga Pilipino. Sobra talaga. Very true. Pero
part dito sa pagiging talented, yung improvement sa skills in performing Yes and po. all of that. So, lalo pa nung nagsimula pa kayo o simula pa lang yung MNL48. How did you guys help each other? Okay po. Paano kayo nagtulong-tulong? Bigyan ko po kayo ng example. Ako po and then si Sheky. Ako po, hindi talaga ako kumakanta. Alam, kahit ng mga MN Loves na first generation supporter pa lang, hindi talaga ako kumakanta. Mahilig lang po ako sumaya, umacting, mag-inarte sa camera. Pero modeling, pero pagdating sa pagkanta talagang, o kayo na bahala dyan na, ganun po ako dati. Hanggang dumating sa point na si Sheky at yung ibang kapatid ko, pinush ako eh. Pinush ako, Bi, may boses ka, ba't ayaw mong ilabas? Ganun. Ayoko nga, kasi nga hindi nga ako kumakanta. Hanggang sa binago nila yung set of mind ko, katulad yung mga coach, kasama yung mga coach ko na, no, you have a voice. Dumating sa point ako, makanta ako, umiyak na ako. Hindi ko po talaga kaya. Kaya mo yan. Hanggang sa pinag-planking na talaga ako. Planking habang kumakanta. As in Tumatag yung exercise na planking? Opo, habang kumakanta. So, sobrang takot ko. Dumating sa point na nagbago yung mindset ko. Bakit ako matatakot? Bakit kami matatakot ipakita yung talent? Nandito nga kami sa part na training, which is, eto po yung J-pop. And ngayon na-adapt ng Pilipinas. Kasi yung iba, kailangan mag-train ng 10 years bago maging idol. Kami po, nagtitraining na kami habang idol. Kumbaga, nag-i-improve kami every day habang idol kami. Hindi kami hinintay ng panahon na dapat perfect or talented or okay ka na bago ka maging idol. Ngayon, kami, everyday, nag-i-improve kami para mas maging better idol. That's how MNL48 works. Yes po. Grabe. Siyempre, totoo yun, guys. Of course, you can't be perfect and then start. Yes, totoo po. Proseso yun, may training yun. So, kumbaga, siguro, ang sarap Ang sarap na lahat ng paghihirap mo dumaan sa hirap bago mo makuha po. Tama. So, Abby, I just want to make it known to you. Ang dami natin mga viewers ngayon. Ang daming nanonood at nagbigay sila ng, ngayon pa lang 300,000 diamonds just for you. So, to everyone watching, special shout out kay, pasahan natin, Jonathan 48 MN Loves. Say hello to you. To Yasin Bevy. To Banana O2. Hello sa lahat sa inyo. And of course, don't forget to send your questions in for Abby because we'll be picking a few of them and asking Abby directly later on sa episode. Pero ngayon naman, binanggit natin you've mga groups sa Japan, sa Jakarta, and of course a few other countries. Pero nag-guest kayo and you represented the country at yung 70th Kuhaku. Kailangan mo Kuhaku. Alam ko magkakamali ako dun sa pronunciation. Hindi ako So, Kuhaku Utagassen? Utagassen. Paano you pronounce it? It's an annual year celebration. So, every New Year, nagsiselebrate po ang tinatawag na Kohaku. So, lahat po ng Japanese artists and hindi lang Japanese lahat ng artists sa Pilipinas invited minsan nai-invite doon. So sobrang laki ng sobrang paano ba yung term? Hindi ko ma-explain pero nakakataba ng puso. Oo, nakakataba. Kumaga privilege. Alam mo yon, privilege na ma-invite ka sa ganung kalaking show na grabe, MNL48 po, sobrang blessed po talaga. Yun po. At I think pangatlong Pilipino na po ata ang nakapag-perform doon, MNL48. Una po is si Mr. Gary V. Gary V. Next is Smoky Mountain and then yung MNL48. Yeah, sobrang nakaka-proud lang po. Grabe. Gary V, Smoky Mountain, MNL48. I love that list. At I'm sure, sigurado ako na hindi yun ang huling performance niya doon. Because this show, it's also the biggest TV music show or was in 2019. So, kumusta yung buong experience? Kasi syempre iba yung perform dito sa Pilipinas compared sa Japan. So, kumusta yan? Nakakatuwa yun kasi hindi ko na-expect na mapupunta ko sa ganong sitwasyon. Imagine, nakakasama ko sa pila si Lisa, Twice, and the other girl group at ang dami po talaga. Hindi ko ma-explain pero alam mo yung katabi ko na yung Twice that time. Ito yung Twice.
Gusto kong Uy! yakapin, pero sabi ko, wag muna. Performance muna tayo bago ka Tigil muna. magpaka-funny. Oo. Nakaka-overwhelm po. Alam yung, syempre, kailangan mo maging professional na, hello po, hi. Sobrang bait talaga. Tapos, yung makita mo na dala mo yung grupo, naglalakad ka sa red carpet. Sobrang, grabe, napaka-laking opportunity po nun. And, hindi ko po makalimutan yung araw na yun. Dahil para po yun talaga sa MNL48. Grabe yun. Wait, teka lang. Okay po. Imagine this, Abby. So, nandun ka na sa red carpet. Siguro, chest out, chin high, proud ka. You're representing the Philippines. Naalala mo ba kung ano yung mga thoughts mo sa moment na yan? That time po, medyo nanginginig ako eh. Nanginginig talaga ako nun eh. Alam mo yung feeling na kailangan mong umismile, pero nanginginig ka na. Kasi, kailangan prim and proper pa rin eh. Dapat happy pa rin eh. I wish sobrang happy ko nga kaya ako nanginginig. Pero yung thoughts ko nun, grabe, ang daming nanonood na supporters na MNL48. Sure, yung mga hindi, yung mga, nanonood lang. Normal lang, mga casual normal viewers. lang, casual viewers. Ang daming nanonood na at saka ang dami kong nabasang tweets that time na sobrang proud sila kasi merong girl group na nakapag-perform sa NHK. Yeah. Sobrang nakakatuwa po talaga. Yung thoughts ko nun, para to sa grupo, gagalingan ko, and smile lang, ganun lang eh. Kumbaga, happy lang talaga, happy lang. Walang negative na pumasok sa utak ko that time. Pero sa times na yan, na kinakabahan ka, or stressed ka, or siguro may pressure, saan ka ba humuhugot ng ng lakas, ng strength? May sabihin po ako, bawat performance po namin, kahit solo ka or grupo, ang lagi pong sinasabi sa amin, mag-perform ka para sa grupo. Kumbaga, kung ikaw lang mag-isa nagpa-perform dyan, ang isipin mo, marami kayo nagpa-perform dyan. Performance mo, performance ng grupo. So, yun po yung laging matataksan. Pag nasa stage po ako mag-isa, ang nasa utak ko, marami kami nasa likod, ganun. Pero kahit ako lang, for MNL48, isayaw mo yung grupo. Ikanta mo yung grupo. Yun po. Grabe. Kasi usually yung mga ibang sayings is parang perform for, di ko alam, perform for yourself, perform for them. Pero eto, perform for the group. Ang ganda nun. At siguro, may dadagdag ako Siyempre, hindi ako representative ng MNL48. Sana hindi ako mapagalitan. Pero feeling ko okay lang. For you, Abby, and for buong MNL48, perform for your country. Kasi talagang representing the country na kayo. Hindi na kayo bata. Blooming kayong lahat. At ang galing niya talaga. So, eto na. Maraming questions na galing sa Kumu, yung mga Kumu viewers. So, sasagutin natin yan right now. Of course, nakakabwisit, no? Sorry. Kasi umiyak si Abby, pero parang Miss Universe pa rin yung itsura. Pag ako umiiyak, yung snot lumalabas sa ilong ko. Sorry, namamala yung Alam niyo po ba, hindi na ako masyado naglagay ng eye makeup kasi sabi ko baka iiyak ako dito eh. Kasi sabi ko, one-on-one eh. Kumbaga malalaman talaga yung totoong nararamdaman ko dito eh. Kaya sobrang thank you po talaga sa opportunity. Okay. Well, with that being said, marami namang mga questions na galing sa iyong mga fans. From Rain Villanueva 29. You already learned Japanese, but what is your favorite Japanese word? Ganda nito. Okay, share ko lang po. Before ako pumasok sa amin, wala po akong alam na kahit anong Japanese word. And then, kung tatanungin niyo ako ngayon kung ano yung favorite kong Japanese word, lagi ko sinasabi to sa Japan eh, Yoroshiku onegaishimasu, which is nice to meet you. Isa pa? Yoroshiku onegaishimasu. Ganun po. Minsan po, pag nagpapakilala ako, konnichiwa, watashi no namae wa Abby desu. Watashi wa MNL48 desu. Yoroshiku onegaishimasu. Ang sinasabi ko po doon, hello, ako si MNL48 Abby, member ko ng MNL48. Nice to meet you. Yan po. Wow. Pati yung tono man doon Favorite word ko, irashimasu. Pagpasok sa mga restaurant. Irashimasu. Yan ang gusto. Pero eto, ano yung, may comment dito. Ano yung, teka lang, dami nagka-comment ng mga Japanese words. Pero meron din nag-message sa akin na friend ko. Ano to? Aishiteru. Aishiteru, I love you. Yun po ibig sabihin. Okay. I love you. Pero yes, po. Medyo malalim daw yun. Tama ba? Malalim yung term na yan. Opo. Yun eh. Yun yung meaning nun eh. Kasi pag kami pong MNL48 dito, Aishiteru. Ganun po kami.
Which is, Nag-ice yun po. kayo sa isa't isa? Opo, pag kunwari, pagtaas mo ng practice or ng training or ng kahit anong event, bye-bye, aishtaru, aishtaru, aishtaru. Ganun po kami. Lalo pag super close, aishtaru, ganun po. Which is, love you, ganun. Ang ganda nun. Of course, basta ako ingat ka lang sa mga sinasabihan mo ng aishtaru. Very, very, be careful about that. Pero another question here from Europe, MNL48. Wow, may Europe branch din may team shuffle na magaganap this year? Abangan po natin yung announcement. Dahil marami pong pagbabago talaga sa MNL48 and ang daming exciting things na mangyayari this 2021. At ngayon, actually, nag-meeting po kami ngayon bago ako mag-live dito. Super talaga. Na-shock din po talaga kami sa opportunity yung binigay sa amin ni Lord ngayon. Grabe talaga. Kaya po, samahan niyo po kami sa journey namin. Oy, teka, Abby, wag ganyan. Wag paasa. Ayaw ko ng paasa dito. Alam kong Feb-ibig ngayon. February is the month of love, pero ayaw ko ng paasa. So, sige nga, syempre sigurado ako may mga bawal sabihin, pero konting clue lang. Share naman. Possible na makita niyo MNL sa billboard. Why not? Uy! Billboard? Like, Billboard magazine? Possible. Abangan po natin yan. Okay. I'm excited to see what. Yes, Let's pray for it. Pero ito, medyo seryosong tanong. From Casper_, had it ever occurred in your mind to quit MNL48? Yes po. Kahit thought lang. Pumasok po sa isip ko talaga. second year ko po yun. Second year. 2018, 19? 2018, 2019 po. Pumasok po sa isip ko na, quit na kaya ako. Kasi minsan, naisip ko, para ba to sa akin? Ganon. Pero, the more na tumatagal yung araw, nawawala yung ganong thoughts eh. Kasi, napuno ng love. Parang ngayon, ayoko nang umalis dito. Kasi pag umalis ako dito, saan iikot yung mundo ko? Feeling ko umiikot na yung mundo ko sa MNL ngayon eh. Ang hirap paikutin sa iba. So, yung mundo ko po talaga ngayon, umiikot na sa MNL. Alam nila yan. Kahit ng family ko, pag umaga, ang pinapatugtog ng family ko puro MNL songs kahit sa bahay. High Tension. Favorite ko, aminin ko, High Tension is my favorite. Alam ko na yung sayaw. Sorry. What about River? Ang ganda ng River din. Of course. Pero we need speaking of new music, from Jokering, clue for 7th single. Gusto namin malaman. We Senbatsu wants dance-centric. Dance and? Dance po. More on dancing. Okay. Na 7th single. Hindi lang po ako Senbatsu po ang nagre-request. So, tignan natin kung anong decision ng management para sa 7th single. Kasi iniisip ko ngayon. Kasi of course, I just want to, for everyone who doesn't know, the director of High Tension is actually someone that we love very, very much dito sa Mix, si Direk Miko. So ngayon, let's say nagle-level up naman yung MNL48. So their next performances will never be as good as their last one. So siguro from High Tension, magle-level up pa. At maganda na yung High Tension So interesting kung ano yung makikita natin sa 7th single nila. Pero from MNLoves_Josh Ladran. Abby, anong most unforgettable experience mo sa Japan? Okay. Most unforgettable experience ko sa Japan is yung pumunta ko sa Hokkaido. Dahil dun ko naramdaman, Hokkaido, yes po, dun ko naramdaman na nasa Japan talaga ako. First time kong humawak ng snow. Nasa Hokkaido po, yes po. And dahati ko pa talaga gustong tikman yung mga ramen. So, nakatikim ako ng ramen sa Japan, pero iba yung Hell Ramen eh. May tinatawag kasing Hell Ramen sa Hell Valley. So, grabe yung ramen na yun. Sobrang favorite ko yun kasi sobrang anghang niya. Alam mo yung malamig yung lugar, pero hindi mo maramdaman yung anghang kasi ang sarap niya pa rin. So, yun po hindi ko makakalimutan. Yung ramen tsaka yung snow. Kasi first time ko nga makahawak ng snow that time. Kaya napaka-unforgettable pa talaga nun. Then, umakyat pa ako sa bundok para lang umakyat sa bundok para lang magtutumalon dun sa snow. Bundok eh. Kaya tapos pero hindi naman masyadong mataas. That time. Medyo. Tapos tinatakot pa ako.
tinatakot ako that time, hala, may mga pair dyan, pag kukunin ka. Kasi may mga laws doon. Bago ko pumasok doon, may mga nakalagay doon sa gilid na nawawala si ganito, ganitong age, nang umakyat doon. So sabi ko, okay, buwis buhay to. Mawala man ako, at least na-experience ko to. Grabe, you remind, may mga ganyan moments. Someone I know close to me is very like that. Live parang carpe diem, seize the day, enjoy the moment. Yun ang, Yes po, pero enjoy the moment. curious lang ako, mag-isa ka lang nung pumunta ka sa Japan? Itong experience ito, mag-isa ka lang ba? Or were you with MNL? Ako lang po mag-isa that time. Yun, kaya okay. Isa po, show po yun eh. Basta hindi ko sabihin, pero show po yun. And then, sobrang nakakatawa kasi inikot talaga namin buong Hokkaido. And yun po, sobrang unforgettable. At ako, nakatikim din ako ng ramen sa Japan. Yung tunay na ramen at wala, parang yung magigising yung kaluluwa mo dahil sa lasa na yan. So, yun, we can move on kasi ang daming nagpadala ng mga questions sa Instagram. Actually, we got a lot of questions as well, and there's a lot for here for you. So, yun, bago ang lahat, one question that really came up a lot, Abby, para maklaro, para malinaw sa lahat, pati mga casual viewers ngayon, can you explain how the general election works? So, ano yung proseso niyan? From the word itself, general election po siya. So, ang general election, ang tawag po sa kanya sa AKB48 is Sosenkyo. Sosenkyo means Sosenkyo. Yes po. And then po, sa Sosenkyo, ang nangyayari po doon is, nasa kamay po ng mga supporters ang rank ng kanilang Oshi. Oshi means your idol. Tapos may isa pa, no? May Kami something Oshi K. means Kami Oshi. your main girl. Parang ganun. Main girl mo siya, your favorite. So, nasa kamay po nila ang rank ng kanilang Oshi by purchasing the merchandises. Like, ML48 merchandise po. CDs, other merch, t-shirt. So, every merch na yun, meron pong voting tickets. So, sa voting tickets na yun, dun mo i-enter yung code. Para paramihan ng merchandise para makapag-vote. Yes po. Mostly kasi dito sa Pilipinas, text votes, di ba? Text votes, ganun. Sa ML48 po is different. So, you need to purchase ML48 merchandise para makaboto ka sa Oshi mo. And, yun po, ang election po ay ginagawa every year and nabibigyan po lahat ng members ng chance na makapasok sa Senbatsu. Ang pinaka-goal po kasi ng iba, Senbatsu talaga. Kasi once na naka-enter ka ng Senbatsu, part ka na ng isang single. And of course, we do campaign also. We do campaign. So, we have campaign video po na ginagawa bago mag-start ang election. So, sa campaign video, yun dun mo i-express yung sarili mo para makilala ka pa ng ibang tao. And may example po ako na, may example po ako na member, si Andy. Andy was rank 48, second general election. And then, ngayong third general election, sinuportahan po siya ng supporters na MN Loves at nakapasok po siya sa rank 7, which is frontliner girls po. That's why, pwede pong magbago ang palad. Paano ba? Pwede pong magbago ang ihip ng hangin. Ihip pangyayari na supporters ang may power ng vote. Yes po, yun po. Sila po ang power para mamili ng kanilang main girls and Oshis makapasok sa rank 48. But of course, hindi lang yung mga supporters ay may power. Of course, I'm sure that she also did so much work. Nag-training siya, sumipag siya para lang umabot sa top 7 na rank na yan. So, that's a nice story. Na even if you think, ayoko sabihin at the bottom, pero you think that you can't do it, you can always do it with hard work and support from some people that you love. So, that's why, ang ganda nun kasi, yung mga supporters ng MNL, nakikita nila pagbabago mo eh. So, sa 1 year na yun, bago mangyari ang general election, nakikita nila pagbabago mo. Na doon sila magde-decide. Kunwari ako, ML Loves, doon ako magde-decide kung nakita ko yung Oshi ko na nagbabago. Why not? Support ko talaga siya eh. That's how ML48 works po talaga na
improvements and love, passion, para makarating ka sa top is not impossible. Progress, kumbaga. Yun ang Progress, kailangan. yes. So, from Ali, from Sheki, tapos napunta kay Ali, tapos napunta sa iyo ang pagiging center girl. So, may question dito from Jasmine Arguesa. Ano yung pinaka-importanting character or characteristic na dapat meron ang isang center girl? Ang pinaka-importanting Hard characteristic, question kasi ikaw yung center girl. ang dami. Pero ang pinaka-important character po sa akin sa isang center girl is good heart. Good heart. Kasi if wala kang good Paano heart, good heart? if wala kang good heart, anong mangyayari sa grupo? If you just think about yourself lang, anong mangyayari sa grupo? Kung hindi mo iniisip yung kabutihan ng grupo, anong mangyayari sa grupo? Kasi dito, for me kasi kasalanan ng isa, pagkakamali ng isa, pagkakamali ng lahat. So if you have that good heart, may influence mo rin yung members na magkaroon ng good heart para mag-proceed sa mga bagay na ikakabuti ng grupo at ikakasaya. Yan po. One for all for one. Yun ang Yes po. yun ang totoo. And we have to say a big thank you. Talking about a good heart. Salamat sa mga nagbigay ng diamonds kasi nagulat ako. May parang kung pwede lang mag-rewind. Nagulat ako nung tiningnan ko yung cellphone. Umabot tayo sa 1 million diamonds. Oh my God! Abby. Thank you po! I think I saw it already sa comments. Si Mommy C, Chiming Chippy, I know it's you, Miss Caroline. We love you so much. At salamat din kay Jean 1310 for the Communiverse. I'm Rain Luis, Chiming Chippy, and Idol Worldwide. Dalawang Yamashita Gold. Wow, thank you so much So, po. grabe, I love that. Thank you so much. Oh, 3 Yamashita Gold. Kaya yun yung, alam mo Kuya Edward, yan yung nakakatuwa sa MN Loves eh. Sinusuportahan talaga nila MNL48 kahit saan, maliit man or malaki. Sobrang grabe. So, wala talaga kami dito kung wala kayo. Kalahati na kayo ng buhay namin. Totoo lang. And of course, that doesn't just go for MNL48. Pati rin sa akin, pag wala kayo, wala tong show. So, it's really nice to see all the love, guys. At balita ko, trending number 6 ang Kwentong Barber episode 3 on Twitter. So, salamat din sa mga MN Loves and Mayward family, Solid Maymay and Solid Edward for tweeting. Pero eto na, let's get back to the interview. Eto from, di ko alam kung paano i-pronounce to, ENGR_2K, Enger. What are the best and worst experiences as an MNL48 member? Oof, hirap. Medyo mahirap to kasi ang daming worst, ang dami ring best. Pero pipili ako muna, sa worst muna siguro. Yung worst sa experience as MNL48 member is ma-judge ka ng mabilis, easily. Kumbaga, ma-judge ka ng hindi ka pa kinikilala. Kumbaga, parang isang performance pa lang, may judgment agad. May judgment agad. Parang, ang sakit nun sa amin na nag-work hard kami pero mas hindi kami inintinding kilalanin. Worst yun na pinili kang i-judge kesa kilalanin. Wow. Yun po yung worst. Parang hindi dapat yan para sa MNL48 lang para sa buong industriya yan, para sa buong mundo. Lahat ng tao dapat maging open-minded na lahat may door para magbago, may door para matuto. So, wag nating i-judge yung isang pangyayari dahil nakita lang natin. So, let's mag-research, research. Buksan natin yung mind natin na palawakin natin na what if may tinatago pa pala siya, 'di ba? So para sa amin, yun sa akin and sa amin yun yung worst na na-judge kami. Pero masaya kasi na-appreciate na kami ngayon. And then sa best naman is yung grabe yung love na naramdaman namin. First generation pa lang po sa mga supporters na MN Loves namin na hanggang madaling araw hindi sila natutulog, pumunta lang sa event namin, na bumabiyahe sila ng malalayo, umulan, umaraw, pumupunta sila sa event namin. Pag naiisip po namin yun, sobrang saya po kasi pinaparamdam po nila na yung grupong to, worth it, worth the support, parang ganun. Yes po, yun. Para sulit din sa kanila
Sulit no, ang eh. mga supporters. So, Yes. speaking from that, to segue from that, my question dito from MNL48, ex-MN Loves. Ano pa ang dapat i-expect ng MN Loves sa third generation ng MNL48? There's a lot of in store for MNL48. A lot po talaga. And i-expect niyo po na every member ay magkakaroon ng project. Wait, every member is in Bawat 48 or is in Yes, Batsu? every member po magkakaroon ng project. That's the good Wow. thing about third generation kasi every member ay magkakaroon ng opportunity to show themselves. So sobrang nakaka-excite po talaga to. So abangan po talaga natin. And I think mag-start na this coming weeks. Lapit na talaga. Binilang ka ilang weeks ba? Pero this coming weeks, abangan niyo po yan. Grabe talaga. Excite ako. Kilala ni mga MN Loves, kilala nila kapag sabi kong, totoo, grabe. Totoo talaga. Promise. Nag-promise. But of course, if you're excited, mas excited kami mga supporters to Hey, see thank what's you. in store. Pero my question din from MNL48, spelled with an E. How does it feel na may Filipinos na slowly but surely showing interest and support for the group? Kumbaga, How does it feel? paakyat na yung P-pop eh. It's really heading up. Yes, totoo po. Well, hindi lang naman MNL48, of course. Marami ng P-pop, di ba? And talagang daming P-pop. And nakakatuwa kasi yung engagement namin sa tao, yung connection, is na-reach, unti-unti na namin na-reach. At nakakatuwa kasi, paano ba? Hindi ko ma-explain eh. Pag nandito ka sa sitwasyon na to, tapos nakikita mo yung grupo, nakikilala na, nakaka-speechless, pero sobrang blessed kami. Kasi, yung hirap at pagod namin, bumabalik na kahit papaano. Kumbaga yung tinanim mo, unti-unti ng, unti-unti na nag-grow. Nag-grow na. So, thank you po kasi yung pag-grow namin, andyan din kayo para supportahan kami. And we will do our very best pa po para mas makapagpasaya pa kami ng tao. Wow. I love that. I love that answer right there. Pero, eto, medyo seryoso na to and share as much as you want. Pero, okay po. Again, gusto namin, we really want to see you as a person. So eto na, from me back to reality. Is there a moment na na-feel mong nainggit or na-insecure ka sa co-member mo sa MNL48? At ako, naranasan ko din to. Magugulat talaga pag hindi mo naranasan to, Abby. So tell us about that. So before pa mag-start ang MNL48, may competition pa talaga. I mean, aminado po ako doon. Competition. Just a competition. Ako po kasi, yung personality ko po, never po talaga ako nainggit sa ibang tao. Pero ang personality ko po, gusto ko pong lamangan yung isang tao, lalo na pag-competition. Hindi po, reality lang. Natural. Ganun, Natural. Before ako, first generation, ganun. Hindi naman first generation, pero yung utak ko bago ako pumasok na MNL, ganun eh. Talagang competition, laban talaga, laban. From the word, napaka-competitive ko pong tao. Then, dumating sa point na naging member ako, pumasok ako ng first generation, nag-second generation ako, nabasag ako. Nabasag yung pagiging competitive ko. Kumbaga, okay, alisin mo yung competitive, hindi ko yan kailangan. Parang ganun yung puso ko, hindi mo yan kailangan. Kailangan mo dito, hard work and love for the group para maging successful. Nabasag po talaga yung pagiging competitive ko. And I'm so very proud to say that itong nararamdaman ko ngayon, walang competition or what, friendly competition minsan, pero it's all about love po talaga. Which is yung friendly competition, hindi kami competition pa rin eh. Nagtutulungan kami lalo pag audition, imbes na, kami pataas eh. Nagtutulong-tulong kami bawat tono, kumbaga nagpa-practice kami magkakasama. And kahit sino makapasok, happy po kami doon. Yun po. So, I think nabasag po sa akin yung pagiging competitive kong tao dati. Pumasok po yung heart ko para sa grupo. Totoo lang. Grabe. Love that. So, eto na, may question din ako dito. Sinave ko dati. Ito na, babasahin ko lang. It's from Evelyn Lariosa. Evelyn.Lariosa. Sisterhood is already nag-develop na in the circle. How do you take sides pag may misunderstanding or pag may argument? Hindi naman away, pero argument. Okay, ganito po. Pag may argument ng bawat member, ang nangyayari po kasi, unang-una, nag-usap po privately.
privately, may naranasan kaming ganyan. Nag-usap sa kwarto. And hindi naman dumating sa point na buong month, hindi nagpapansin. Walang ganun, yung sabunutan, hawak. Hindi naman, wala namang physical, pero naayos agad eh. Nag-uusap lang privately and then nag-heart-to-heart talk, which is yun talagang pinakailangan, heart-to-heart talk. And then yun, nagiging okay na. Minsan pag may hindi pagkakaintindihan. Kasi Kuya Edward, talaga magkakapatid na kami dito. As in talagang magkakapatid na po kami na hindi tumatagal yung away namin. Kasi mostly sa MNL48 member, joker eh. Okay. Yes po. Yeah. Sobrang laki ng sense of humor, ganun. Yes po. Okay. At may comment dito, siguro, confirm mo lang, hindi ko mahanap, pero may nagsabi, una sa lahat, kausapin mo yung captain. Tama ba? Yes po, totoo yun. Okay. So, explain ko lang po, sa MNL48, meron po kaming 3 captains. So, ang captain po namin overall is Captain Alice, which is, siya rin po yung captain ng Team M, from the word MNL. Siya po ang captain ng Team M. Then, ang captain po dati ng Team N is si Eka, which is graduate na po siya. So, from N, para akong teacher dito. Oo nga eh. Pwede, bagay na bagay. So, pwede. So, N po, si Eka po ang captain namin dyan. Sa L po, si Captain K. So, yun po. Every team po may captain. So, nakakatuwa rin kasi sa private talk na yun, kasama yung captain lagi doon. Kailangan, I guess. Manghihila yung captain, tara, usap tayo dito, tara, usap kayo dito, usap kayo, ganun. Alhay po talaga ng responsibility ng captain. Actually, pareha sila ng responsibility ng center. Sobra. Yun po. So, ito, ang ating captain dito sa Kwentong Barber, we have to say, shout out kay Chimmy, kay Miss Caroline Wong, ang ating captain na lagi nagbibigay ng marami. Thank you so much, and of course, shout out to you. Pero eto na, from Yves DC, what is your advice to all the women who want to become an MNL48 member in the future? Siguro, bagay rin to sa mga trainees. Yes po. Okay, ang advice ko po sa mga gusto maging MNL48 member, kailangan nyo po maging ready, physically, mentally, and of course, emotionally. Kasi marami ka talaga, magiging totoo po ako, marami kang isa-sacrifice dito. And then, kailangan yung puso mo sa grupo is buo. Hindi mo isipin yung sarili mo lang. Iisipin mo yung grupo. So, sa lahat ng trainees namin, sa Ken Kilsey, lagi po yan sinasabi ng coach namin, magde-training kayo for yourself, but also, magiging successful kayo kasama ang grupo. Lagi niyong bit-bit ang grupo, hindi lang kayo. So, yun po, pag naging member na kayo, kala mo graduate na ako pag nagsalita. Pero kami pong member ngayon, lagi po talaga namin dito yung grupo. Puso po ang ginagamit namin dito. Minsan, utak. Kailangan natin ng utak. Pero mostly, pag kami, puso talaga. At yung pag-perform po namin ay nasa puso. It's hard to remember sometimes na MNL48, not Miss Universe. Kasi ang ganda ng mga sagot, ang ganda ng mga input and wisdom coming from MNL48, Abby. Pero eto na, medyo tricky question to, pero from Hey Tech Row, how do you feel do you feel pressured dahil all P-pop groups are K-pop inspired while MNL48 is J-pop? Hindi po, hindi ako na-pressure. Kami, na MNL48, hindi kami na-pressure. Alam niyo po bakit? What is ano ba yung goal ng parehong grupo? The goal lang naman is to perform, to make other people happy. So, bakit kami pressure kung pareha lang naman yung goal, di ba? Different lang ng concept, different ng culture, but the goal is the same. That's why walang pressure na mangyayari dito. Masaya po kami. And thank you so much, guys. And thank you so much for that wonderful question, Hey Tekro. Yes. Pero eto na, this is a question just really from me. I gusto ko lang malaman. Ano yung hardest part, ng MNL48 journey mo? Because, again, ang dami mong pinagdaanan, mga general elections, ilan hours of training. And you talked a bit before about, may time na gusto mong sumuko. So on a heart-to-heart level, ano yung pinakamahirap na part sa journey mo? Pinakamahirap na part sa journey ko?
Kung sa personal po, kung sa sarili ko, ang pinakamahirap na part sa journey ko is yung makita kong nasa self-destruct yung ibang members. Okay, let me explain po. Self-destruct is not distracted talaga sa life. Minsan na out of focus because they're scared sometimes. Minsan naman nasa self-destruct sila kasi feeling nila hindi pa sila ganun gagaling. Minsan pag nakikita ko yung ka-member ko na gano'n, at pati po ako, nasa self-destruct din ako. Minsan naiisip ko, tama ba? Ano bang mali sa akin? Gano'n. Naiisip ko na, ayun parang yun yung worst feeling, na nakikita mo yung mga ka-member mo at saka ikaw na self-destruct talaga. Tapos, na-overcome, pag yung question na yun, na pagsama-sama, na-overcome siya kasi nagiging positive. Bakit tayo magiging ganito? Lahat naman tayo ganito, masaya, dapat ganyan. So, para po sa akin, yun yung parang pinaka-worst. Yung naiisip mo na hindi ka pa magaling. Sayang Pero never yung stop craft. learning. Yes po, never stop learning. Hindi po namin iniisip na magaling kami, pero ginagawa po namin yung best namin para matuto araw-araw. Pero hindi po kami like super galing, hindi kami ganun. Nasa mababa pa rin po kami at natutuwa pa rin matuto araw-araw. Yun po. Of course. Pero nalaman natin, it's not all rainbows and butterflies here with MNL48. Maraming sacrifices that you have to do and carry out. May mga sacrifices sa time. Kasi may training sessions. May mga sacrifices sa normal life. Kasi syempre, yung mga MNL48 members, they're in the industry. Sumisikat sila at sikat na sila. So, they can't just experience the same lives as before. Sinabi mo nga, Abby, na parang you let go of your past life. Pero may sacrifices din pagdating sa pag-ibig and discipline there. May love band din. So, with all of that, masasabi mo bang worth it? Alam ko yung sagot. alam yung sagot. Pero of course, as I think about it, may mga there's a lot of sacrifices that you have to make. So at the end of the day, would you ever want to change something or go in a different direction eventually pag nag-graduate ka na? Hindi ko pa naiisip sa ngayon. Yung ganyan na mag-solo, ganun. Hindi ko pa po siya naiisip. Pero pag dumating sa point na magsusolo, I think ayoko talaga iwan MNL Hindi ko masabi Kasi hindi ko pa po talaga naiisip. Sorry, hindi ko siya masagot. Pero hanggang ngayon, MNL pa rin yun nasa puso ko. And you are in the hearts of all of the MN loves. And alam ko, I would love to talk about yung love band. But kasi para sa akin, a big part of that is yung respect ko para sa atlang mga MNL48 members. Because at the end of the day, yung may discipline there. They're strict and there's a lot more time for, tama ba? Love band is part of self-discipline and focus. So, para makapag-focus ka sa grupo mo, dapat hindi ka ma-distract sa ibang bagay. That's why I think my love band. And I'm proudly to say, sinakripisyo ko po yun bago ako pumasok ng MNL. Hindi ko na ikikwento, pero ang laki ng sakripisyo ko para sa MNL48 talaga. And love band is a good thing para mas maging priority mo yung sarili mo at saka yung grupo. And a lot of people might be thinking, I haven't seen any comments so far, pero pag-iisipan natin talaga na mabuti, yun ang sinasabi ng mga magulang natin. Aral muna, huwag ka muna mag-love life. Diba? So it's the same concept. Hindi naman to bago, hindi naman to extreme. It just goes to show yung MNL48 guys are people who truly love what they do. They truly love where they can go. And they truly love each other. Nag-aishteryo nga sila sa isa't isa. So from all of us who support and love you, Abby, and of course yung buong MNL48, we say a big aishteryo to you. Thank you po. And Salamat a big thank you for coming on the show as well. Trending number 4 ang Kwentong Barber, episode 3. Thank you so much. Yeah, 4.5. Sabihin ako. Alam mo love life namin? Oh. MN loves.
Sana all, no? Sila ang love life namin. So, hi, loves! Ang daming, actually, 4.5 thousand girlfriends and boyfriends. Ang labo, no? Hindi ko pwede sabihin. Parang you have a lot of people who love you talaga and they are your love life, tama. Thank you po. Thank you, MN Loves, and thank you for everyone, Chiming Chippy. Thank you, Idol Worldwide, sa dalawang Ibong Adarna. And thank you for the 1.3 million diamonds. Thank you Grabe, this po. was a lovely episode. Abby, do you want to plug anything? Yes Talk about that? po. Yes po. And unang-una po, ipa-plug ko munang Rivers. Don't forget to stream River dahil pabutin po natin ng 2 million views, di ba? And Yun. then po, marami pa pong yung KTX concert namin. Abangan niyo pong announcement sa MNL48 official account and follow our official account po dahil marami pong ipopost doon na announcement na sobrang exciting talaga. And yes po, patuloy niyo pong mahalin ng grupo at patuloy po namin gagawin ang best namin at mamahalin din po namin kayo ng sobra-sobra. Thank you so much po. And I have to say, kailangan ko lang sabihin at unofficially to hindi naman unprofessional, pero ang dami kong kaibigan sa labas ng industry na crush na crush. Their crushes are all the members ng MNL48. And lagi sila nagpapadala ng mga TikToks niyo sa akin. So, before I even got to eto na, nag-message nga sa akin si Lewis C, yung kaibigan ko. So, you have a lot of support internationally, locally, and we're so proud of MNL48 for holding not just music high, but OPM high, and for holding that flag. So we're so proud of you, and thank you for coming on MNL48, Abby, ang bagong center girl ng MNL48. So it's been a great episode, and of course, I want to invite everyone to keep on watching. Sorry, another halo from Idol Worldwide. 800 daw. Grabe. Thank you so much. Wow. But, thank you so much po. Yes, we want to keep on inviting you guys to watch Kwentong Barber every week, every Wednesday, 6 p.m. here on Kumu, of course. If you're here, you already know it. MixPH is the official account. Thank you to everyone who gave your gifts. I'm just really excited for where this show will go and for where Abby and MNL48 will go. Thank you so much, Abby. And we'll see you again sa susunod. See you again po. Thank you, MN Loves, at sa lahat na nag-support ngayong gabi. Maraming salamat po. Love na love po namin kayo. On behalf of MNL48, we would like to thank you so much and I love you guys. Aishtaru! Aishtaru! Mga kapamilya, mga kapatid, everyone who's watching right now, mga ka-MN Loves. This is Kwentong Barber and we'll see you guys next week. Pieces.